Hello guys, it's me, Maninay. So, our video for today ay magtanim ako ng balanghoy kasi nga ay maano pa, hindi pa masyadong mainit doon sa garden. So, ako'y magtanim muna ng mga ilang piraso ng balanghoy para naman pagdating ng araw ay meron na naman akong ma-harvest at magawang keeping. So, meron dito dalawang choices po yung aking gagamitin. Merong asarol na malapad at magaan, meron ding mabigat. So pipilian ko lang to. Andito ako sa cage na yung tambakan namin ng mga sako kahoy. Ayan stock ni Papa yan ng mga kahoy para in case of ulan-ulan hindi kami maubusan ng kahoy. Tapos kailangan ko ng itak para meron ako pang putol ng balanghoy. So hindi pa rin nakita yung aming lagaraw. Meron pong dumaan dito na siguro pinagka-interesan yung lagaraw ni Papa. Kinuha sa harapan ng bahay namin na nilagay sa upuan. Hanggang ngayon hindi pa namin makita. Sana po ay nakatulong yun sa taong kumuha ng asarol ni Papa. So andito na ako sa garden. Ni Mama meron pong sibuyas dahunan. Merong bagong tanim na alagbati. Yung okra pala, pag malaki na, pwede mong putulin para mag-ano na naman siya, magsalingsing. So ayan nag-ano na naman siya, nagbunga na naman siya. So hindi namatay, nag-ano siya, nagsalingsing yung mga okra na pinutol ni Mama. So habang hindi pa mainit yung garden, ako'y magbubungkal ng lupa at magtanim ng balanghoy. Dahil yung meron po akong tinanim nung nakaraan, ayan na po siya, buhay na po yung aking balanghoy na tinanim nung nakaraang linggo. Yung sa kabila hindi ko pa na-check. I-check natin. Dito ako lilinisin ko to. Meron din dito si Mamang talong. Ayan medyo sira yung dahon. Marami sigurong insekto. Mga ilang piraso din yan. Kailangan ng linisin. Dahil marami-rami na yung sagbot, damo. Libreng ulam na po. Kailangan ko munang tanggalin tong mga damo. So, yung gagamitin ko ay itong asarol na to. Kasi mabilis to pangtanggal ng damo. Ay, naku, inano ko yung atsal yata to. Muntik nang ubos yung atsal na
Meron pong part ng lupa na malambot, meron ding matigas. Ito, matigas po to na klase ng lupa. Yung dito na side, malambot po siya. Kaya mabilis lang siya matapos. Mabilis lang ako matapos magbungkal. Tapos, kailangan talaga mag-ingat kasi dito sa part na lupa na to, dito sa part na to, sa lupaing ito, ang dami ka talagang mabungkal na mga basag na puso, basag na bote. Kasi yung mga sinaunang panahon, ang dami kasing may gera dito dati ng Hapon eh. May story dati dito ng gera ng Hapon. Alam nyo ba? Meron po akong kuyang kapatid ng lulo ko na ama ng mama ko, ay kapatid ng lulo ko na ama ng mama ko. So nung mga kapanahunan nila, nagkaano pa sila, naranasan pa nila yung magtago-tago sa kapanahunan ng Hapon, gera ng Hapon. Naranasan talaga nila yung mga ginagawa nila sa mga gamit nila dati kasi gera nga. So may posibilidad na mabasag lahat ng mga pinggan nila na plato, mga kagamitan. Ang ginawa nila, pinagbabaon nila ng lupa. Kaya meron po tayong nababalitaan na mga nahuhukay na mga plato, mga alahas, etc. dahon ng gera dito sa Pilipinas na binabaon nila yung mga kagamitan nila, yung mga nababasag na kagamitan or mga alahas para hindi po makuha ng Hapon. Kaya yung iba, yung mga nahuhukay ngayon sa panahon ngayon, kasi yun po yung mga panahon na hindi na nila nabalikan kung saan nila nailibing yung mga gamit nila, at saka yung iba din ay namamatay sa gera. Kaya swerte na yung mga tao na nakakahukay ng mga kagamitan sa kapanahunan noon kasi napakamahal, di ba? Kaya pero ngayon dito sa amin, hindi, meron kaming minsan dati nung maliit pa ako, merong nahuhukay pag nagbubungkal ng lupa, pag nag-aararo, meron pong nahuhukay na mga yung mga parang porcelain na mga ano, garapon, yung mga maliliit na parang lalagyan ng mga cream, ganyan, pero porcelain po siya, white, babasagin po siya, ganyan po. Kaya dati pag nakakahukay ako ng ganyan, nakakita ako ng ganyan, iniipon ko talaga, kinukuha ko talaga, iniipon kasi ang cute tingnan talaga. Pero dito wala ka na makikita, basag na mga buti na talaga yung ano. Ito oh, kailangan mo talagang mag-ingat kasi sa dami ng buti na basag dito. Ayan, butoy po ito, buti po yan na basag. Kaya kailangan talaga mag-ingat. So, karon mga maninay, kay humanaman ko og basok, humanaman ko og bungkal ng, tapos na ako magbungkal ng lupa, ako'y magtanim na ng balanghoy. So etong mga stem na to ay putulin ko ito para itanim. So dahil meron po akong mga pinutol dati, ganito po kasing ginagawa ko, pinuputol ko siya. Ito una tong pinutol ko, may tubo na siya, kaya mas mabilis po tumubo yung aking balanghoy pag tinanim ko siya, kasi meron na po siyang salingsing. Ano bang Tagalog sa salingsing? Basta muna na siya. Ayan oh, di ko man alam kung paano ano yung salingsing, basta may ano na siya oh. Yan, tapos meron na siyang ugat dito, kaya mas mabilis po siyang tumubo. At ito naman, nagputol-putol na naman ako para next na naman pag nagtanim ako, may mga salingsing na rin tong pinutol ko. Tapos takpan ko ito ng dahon ng etc., dahon ng damo, para hindi po ito mamatay at tumubo po sila. So dito ko lang yan tinatabi. Yan.
Marami po yung inano ko dito. Itong mga ito, may mga tubo na. Ito po yung mga ginagamit ko, pinuputol ko. May mga ano na kasi to. Meron na tong mga tawag nito ugat. Ito meron na tong mga ugat. Ganito din yung tinanim ko nung nakaraan, itong mga inano ko, hinarvest ko na balanghoy. Ganito din yung ginawa ko. Pinutol-putol ko na sila. Tapos kasi matagal yun na naitanim, naabutan na, nagkaugat na, may salingsing na. Pero hindi ko talaga akalain, oh. I'm so blessed talaga na binigyan ako ni God ng maraming laman na balanghoy. So, ito po. Tapos itong mga bagong pinutol ko na wala pang ugat, hahayaan ko muna yan na magkaugat para mas mabilis silang tumubo. Ito yung mga pinakaunang hinarvest ko na steam balanghoy. Para pag dumating yung tag-init, pag month na ng tag-init, buhay na po sila, hindi na po sila mamamatay kasi makakagamot na, makakaugat na sila. So, ayan. Ito nga pala yung aking nabungkal lahat. Meron po akong nabungkal na 3, 6, 9, 12, 15, 16. Ayan. 10 pirasong nabungkal ko. So, kailangan ko ng 10, 16 na piraso. So, kailangan ko ng 32 na pieces ng stem ng balanghoy to. Kasi, bawat isang bungkal ng lupa ay 2 piraso ng stem ng balanghoy. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, so 23. Kulang pa po siya. Kailangan ko pa ng 11, 24. So 24. So dahil kumpleto na po yung aking stem na itatanim, ako'y mag-start ng magtanim. So ganito lang yung pagtanim ng balanghoy. Tingnan nyo. Papakita ko sa inyo. Ito po, oh. Ito. Makikita nyo. Ito po yung ipaibabaw nyo. Dapat ito yung ilalim. Sa mga wala pang alam sa pagtanim ng balanghoy, dapat nyong tingnan kasi baka mabaliktad po yung pagtanim ng balanghoy ninyo. So dapat kailangan yung parang mata nasa ibabaw para hindi baliktad. Mabilis lang po yung pagtanim ng balanghoy. Yung mahirap dito ay yung pag bungkal talaga ng lupa. So ayan po mga kamaninay, sana po ay mapagkunan nyo ng idea po itong pagtatanim ko ng balanghoy. So nung nakaraan meron po akong 14. Ito po, tingnan natin, bilangin natin kung kumpleto ba. 2, 4, 6, 8, 10. So 12. 10 lang yung 12 lang yung nabuhay. So ang gagawin ko, papalitan ko tong dalawang binungkal ko na hindi nabuhay para hindi sayang. Plus 16 na binungkal ko ngayon, meron na akong 30. So
puntahan natin dito sa kabila. Meron akong tinanim dito nung nakaraan. 10 ano lang yata to. So eto na po siya, oh. Buhay na rin. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 lang po yung nabuhay. Kailangan ko din palitan yung mga hindi nabuhay. At saka ito po yung daan. Naanuhan siya ng plakata. Nasarahan ng plakata kasi ay sa bagay hindi na to pinapadaanan ng mga sasakyan or motor kasi nga private man naman tong lupa nito. At saka nagtayo na ng bahay yung auntie ko diyan. Sinarado na po yung pinto daanan dito. Kaya wala nang problema, kaya hindi na pala tinanggal yun. So ang gagawin ko, magkuha ako ng ipalit ko doon sa hindi nabuhay na tinanim ko. Marami pa ditong stem ng balanghoy, oh. Ayan. Sana po ay makakuha kayo ng aral dito sa mga ginagawa ko. Hindi kailangan ng mahabang oras para makapagtanim po ng kasaba or kahit anong pwede mong itanim. Maglaan ka lang ng 1 oras, 1 kalahating oras, pwede na yun, makakapagtanim ka na ng mga ilang piraso na balanghoy. So in God's will, may makikita kapag dating ng ilang buwan. So yung pagtatanim ng balanghoy, kailangan mo talagang kailangan mo ng patient bago ka makakain ito, kasi mga almost pagdating ng 6 months meron na yang laman, kaso lang nga ay hindi pa pwedeng kainin kasi may pagkakahoy-kahoy pa po yung laman niya. So ngayon, ito nung unang nag-harvest ako nito, medyo kahoy-kahoy pa talaga yung laman kasi 6 months pa yun ng kinunan ko, sinubukan kong magsaing ng laman ng balanghoy. So ngayon, talagang balanghoy na talaga siya, no? As in, pwede mo na talagang kainin ng buo yung isang laman ng balanghoy kasi hindi na po siya kahoy-kahoy. So, ayan na, mag-start na po ako. See you later. So dahil tapos na po akong magtanim, takpan ko na rin po yung mga hindi nabuhay na tinanim ko nung nakaraan. Ako'y kuha na ng balanghoy dahil mamayang gabi magmumolding na naman ako ng keeping para gawing keeping. O magmolding na naman ako ng balanghoy. So dito may mga ano pa rin ako, ma-harvest pa rin ako dito na balanghoy. Sana po ay marami pang laman. So ito, natakpan na to ng natakpan na to ng stem na mga pinutol na hinarvest na balanghoy. Tingnan natin kung may laman ito, pero parang wala, maliit to. Maghahanap ako ng medyo malaki-laking balanghoy para marami yung laman na makuha ko. At saka yung mga pinagharbisan ko dito, may tinanim na rin ako ito, buhay na. Ayan, sa bawat bunot ko ng balanghoy meron akong itinatanim, binabalikan ko agad na sa pagtanim para pagdating ng araw pag naubos na tong balanghoy, meron na namang tumubo. Ito dito, ito ano to, meron. So ito, merong dito, putulin ko to, tapos ilagay ko sa tabi. Dito ko ilagay sa may baba. Ito, so kapag mabunot ko agad ito, ibig sabihin kunti lang yung laman. Pero pag hindi ko ito mabunot, ibig sabihin malaki pong laman, marami. Naku, abutan ako nito ng hindi ko kayang tingnan natin.
Ayan. So, ito. Putulin natin ito. Nasa ilalim kasi. Natabunan kasi ako ng ano. So, ang gagawin ko dito ay aanuhin ko yung lupa. Grabe talaga. Super blessed talaga ako nitong mga tinanim ko na balanghoy. Ay, naku, ang daming laman. Pakita ko sa inyo. Inyo ha, yung laman ng aking balanghoy. Ito, laman na to, oh, tingnan nyo. Meron na siyang laman. Kaya hindi ko siya mabunot-bunot. Laman na to. So, kailangan ko siyang putulin. Dito. Napakabata pa kasi kaya tinawagan ako ni Maya Mia sa Instagram kasi yan. Ako. Ay, thank you Lord. Nakaya din. Naku. Tingnan natin kung may laman. Hala. Dami. Naku, naputol talaga siya. Yung pinakita ko sa inyo, naputol. Hala, ang dami niyang laman, guys. Tingnan nyo, guys. Oh, hindi ba kayo maiinggit nito? Super daming laman. Naputol yung iba. So, kailangan kong hanapin yung mga putol. Kasi, sayang din pag hindi ito na kuha. Sa sobrang bata niya, kaya maano lang siya. Mabilis lang siya maputol ba. Ito oh. Medyo nahirapan ako. Oh, di ba? Ayan. So malaki yan. Kung hindi ko yan kukunin, sayang. Tapos dito sa kabila, merong dalawa na hindi na naputol. Ito. Dito. Naku. So, ito na nga mga maninay. Tapos na po akong bunot ng kasaba, balanghoy. So, isang puno lang po yung binunot ko kasi napakarami na po niyang laman. Ayan, ito oh. Nagkabalik-balik talaga siya kasi napakabata pa kasi nitong balanghoy na to. At saka pati urok po yung ano niya. Pati urok po yung ano niya. Ano ba pati urok? Alam niyo ba yung pati urok? Yung pag ganun yung tubo niya ba? Kaya nahirapan akong magkuha. Kaya ito oh. Ito yung kaputol niya. Oh, ayan. Yung kaputol niya. Tapos ipapakita ko sa inyo kung gaano karami yung laman. Tingnan mo oh. Oh. Isa lang to, isang puno lang to. Grabe yung laman. Kung hinahayaan ko tong hindi ko pa to hinarvest ngayon, napakaraming laman po yung ano niya. Oh, tatanda pa to, lalaki pa tong mga maliliit kasi bata pa to eh na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Tingnan niyo, imagine niyo nagtanday-tanday ang ilang mga unod na ganyan oh. Nagsaylo-saylo yung mga unod ba, yung mga laman. Yung laman kasi sa Bisaya unod. Kasi pag bunga kasi yung pinag-usapan natin. Yung bunga kasi dito sa Bisaya is yung nakabitin. Yun po yung ibig sabihin ng bunga. Pag nakabitin po yung bunga po yung tawag namin diyan. Pag nasa ilalim ng lupa, yan po ay laman or unod sa Bisaya. Kaya hanggat pwede ko siyang kukunin ko talaga. Kasi sayang.
So eto na po, tapos ang gagawin ko dito ay babalatan ko na siya agad para yung basura dito lang magiging fertilizer din yung ano, yung balat niya. Ito ko muna ilagay kasi wala akong sako, hindi ako nakadala ng sako. Pag bata pa yung balanghoy, mabilis lang po siya balatan, maganda, maano po siya balatan. Malalaman nyo pag bata pa kasi pag binalatan mo siyang ganun, maano mo siya agad. Ayan oh. Kasi pag matanda na, hindi mo na yan mababaklat ng ano, mababalatan ng ganito. Karon, tapos na po ako ngayon, tapos na po ako magbalat ng balanghoy. So, magtatanim na naman ako dito sa pinagkunan ko ng balanghoy. Ayan. Ambog na jud. Ito. Tapos ayan, tapos na. Ganun lang kasimple yung pagtatanim mo. Ayan, meron na yan. Mga ilang araw mabubuhay na yan. Tapos ito na yung binalatan ko. Huwag nyo asahan na malinis yung balanghoy ha, pagkatapos magbalat, kasi preskong-presko yan. Kakukuha ko lang at meron pang mga putik-putik yan, mga lupa-lupa. Kaya huhugasan pa yan ng ilang bises bago kudkurin. Ayan. Mamayang hapon ko pa ito kudkurin kasi magpapatulong ako kay G-Lord. Mostly si G-Lord yung nagkukudkud ng balanghoy. Kasi pagkatapos ko dito, ako'y maliligo muna at magluluto na naman ako ng cassava chips dahil meron po akong order, supposed to be kahapon pa dapat ipa-deliver. Sabi ko hindi ako makapag-deliver kasi nga hindi ako nakapagluto dahil meron kaming lakad kahapon ni Maya Mia. So sabi ko mamayang hapon na ako mag-deliver. Yeah, ayan. Lanarbi mga okra anit eh. Tapos na po ako maghugas ng aking balanghoy. Dito ko muna ilalagay yan. Hayaan ko muna dyan. Ibabad ko muna yan ng tubig para hindi siya magmukhang ewan. Binabad ko siya ng tubig para hindi siya panang lagom. Hindi siya maglagom. Kaya pag nabalatan na tapos hindi pa ginawa, maglagom to siya. So, kailangan talaga ibabad ng tubig. At andyan si Inday Tonton kasama ko dahil nagpasama ako sa kanya dahil siya yung ipag-video ko. Kasi aakyat ako doon sa lansunis dahil ako'y mangunguha ng lansunis para may snack ako. Yung bunga ng lansunis ay kinakain ng mga kabog, yung mga ano ba yun? Paniki. Lumakan na. So, iha-harvest ko na po lahat guys. Dahil inuubos na ng Mga ibon. Joke lang. ibon. May nanguwa rito kami. Ni Bless. Pala yung ibon.
Kumuha kami rito ni Bless para snack namin. Paniud to. Ganun ba? Sila pala Tunton. Hindi, dyan lang kami kumuha. May tubo rin ng lansones. Eto na guys, ang daming nakuha, isang eco bag at meron pang mga nahulog. Pupulutin ko. Dahil tapos na po akong manguha doon, nakaharvest ko na lahat at meron pong mga hinulog ko kasi hindi ko na maabot, pinapalo ko na lang ng sanga. Yung aking bodyguard ay hindi pala pinulot yung aking mga hinulog na mga lansunis. Kaya ako'y mamumulot muna. Hindi nag-aral si Tunton ngayon kasi nilagnat daw siya kanina. Tapos nung makatulog siya, ayun, gumaling na daw siya, wala na daw siyang lagnat. Ano? Ilang beses ka natulog? 3 beses. Buti nga may 3 beses eh. Nakatulog ka ng 3 beses. Pag si Tunton yung kasama nyo, hindi kayo maboboring. Promise. Kasi madaldal si Tunton. Hindi niya pinulot yung mga nahulog. Kaya ako'y mamumulot muna ng aking mga hinulog na lansunis. Yan. Kasi sayang din kasi pag hindi ito kinuha. Ha? Oo. Tulungan mo ako magpulot. Asan na kaya yung iba? Parang nawala yung iba. So actually hindi pa to as in hinog na hinog, yung tubungan ba? Yung hinog na hinog talaga. Pero pinagkukuha ko na kasi ayan oh, makikita nyo. Kinain yan ng kalapanit. Ano ba yung tawag doon? Kwaknet, yung bat. Ano bang tawag doon? Wakwak. Oh, yun yung kumakain. Kaya pag hindi ko pa hinarvest, naku, wala na kaming makain. Dahil uubusin nila. Ito lang yung kami. Ito na mga madi, ang lahat kong na-harvest. Kami uuwi na ni Tunton dahil kunin mo yan Ton oh. Tapos na po kami, wala na pong laman yung, wala nang bunga yung lansones. So ayan guys, tayo'y kakain ng lansones. So eto po oh, kinain yan ng kabog, ano bang tabog ka, paniki. Sobra na to ng paniki yung kinakain ko. Snack tayo ah. Matamis na siya, pero mas lalong matamis to pag sakto talaga sa hinog. Pero dahil sa maraming paniki, hinarvest ko na bago pa nila ubusin. Dahil mas paniki pa si Maninay. Lansones ate. Lansones. Sa mga may UTI na huwag kayong kumain ng lansones. Dahil acidic po yung lansones. Nakakalala po ito ng UTI. Sa akin kasi pag gumaling na yung UTI ko, kain na naman. Para UTI yun na naman. Kasi wala tayong gagamutin kung hindi tayo kakain ng lansones. Press tayo natin natutulog po sa sakit ng ulo. Joke lang guys ha. Hindi ako nababahala kasi iinom lang ako maglalaga lang ako ng talisay. Mawawala na yung ihi-ihi ko na yan. Hindi pwede manood. Ano mo yung remote? Ha? Hanapin mo yung remote. Ito oh. A few moments later. Ayan, ako'y nakaligo na mga maninay dahil nakapagpahinga na po ako kanina sa pagbubungkal ng lupa. Dahil ako'y magluluto ngayon ng cassava chips na order
doon sa bayan. Kaya kakain muna ako. Kakain muna kanin. Maghanap tayo ng ulam kung may maulam dito. Tuyo. Ano ba to? Tuyo. Tuyo. Merong kamatis dito. Kainin natin tong kamatis. Ito oh. Hugasan ko tong kamatis kasi madumi. Madumi at ako'y ng prito ng tuyo. So magprito na lang ako ng tuyo. Tuyo na lang yung uulamin ko. At meron din akong sinalang dito na itlog ng manok na yung hindi ba na pisa. Masarap po yan, mamaya magbumukbang ako. Charot. Karon guys, kay humanaman ko og kat-kat sa lansunes. So nilabay ng mga pila ka oras nakakaligo na pud si Maninay, fresh na si Maninay, and diyan na dire akong igsuon no. Wala lain igsuon nga gwapo ba. Tungod sa kataas sa iyang ilong na tungod sa kasubra sa iyang ilong gibalian na sa kuan. Gibalian na sa Ginoo, kuan tapi kay nahulugan sa bato. Unya ang akong sudan maniud to dayta ang akong sudan paniud to pamahaw unsa ba niya? Pamahaw pamanday siguro ni nako pa. Ay nagkaon pa ko ganina? Wala lagi? Hala, wala, hindi pala ako kumain kaninang almusal. Tapos merong iwan ko balot ba to, Pinoy? Piso te? To? Tapos ito, kamatis at saka sibuyas dahunan. May sausawan din akong suka dito na may sili. Ayan. At konti lang yung aking kanin. Balot ng Bisayang manok. Ay, parang ito yung ayaw na ayaw ko yung ganito na balot eh. Uunahin ko tong kainin yung balot. Sarap naman ito. Sarap ng ulam. Tapos mainit pa yung Pinoy, kaon ka pa? Ayaw mo? Sana hindi mabaho. Naku, piso na. Ay, ito, piso na. Ito, malaki na yung piso niya. Sarap, laki. Nagano man to yung mga manok namin ba? So ito, wag niyo na itong pansinin kasi ganyan talaga yung itlog ng manok. Ayan, hinugasan ko na yan. In-sponge ko pa nga yan, hindi talaga natanggal. At ito, malaki na talaga yung piso niya. So, kunting rice. Samahan niyo akong kumain. Tara, habang nanonood kayo. Alam ko talagang niyo yung pagkain. Diyan ko to ng asin kasi hindi ko to nilagyan ng asin yung suka. Dahil meron akong tuyo. Kaya ito, kainin na natin. Sarap. Unahin ko yung balot. May na siya. Nagpupo na siya. Nagpupo na siya. Ayan. Hala. Kolo ng sisiw. Tapos, sabayan natin ng kain ng sibuyas. Nakikita ko to sa mga Tayo. Anong tawag doon? Kaumami. May mami. Sino ba yung vlogger na nasa Thailand? Ganito lang laki na kain yung sibuyas, oh. Ang sarap pala. Next ay yung katawan ng manok.
Ito yung pinakatiyan. Sarap. Ano nga video tayo? Saan? Ah. Yun na nga. Anong pista? Mm. Ano ba sa Jubilee ito? Mm. Namakaang. Ipalagbok na mo reda? Tagbok ba nga? Kuan man na sa kanang kandila. Color. Chart. Ah. Sarap. Tuyo. Sobrang anghang. Maanghang po yung suka pero hindi na to halos tumatalab sa ano ko, bibig ko. Hindi na ako naaanghangan ng sobra. Sarap. So hanggang dito na ang aking video guys. Sana po ay nag-enjoy kayong manood sa aking sa aking video na habang ako'y kumakain. At sana po ay may matutunan kayo sa aking mga ginagawa. Hanggang sa muli po, God bless us all and more blessings to us. Thank you so much.